Muli tayo ay manalangin sa ating Panginoon at hingin natin yung presensya ng ating Panginoon sa oras na ito. Yes, Lord God, Panginoon, muli kami nagpapasalamat, Panginoon, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, Lord God, na narito, Panginoon, Lord God. Lord, na handito kami, Panginoon, punuin mo kami, Panginoon, O Lord God, na yung pagmamahal, Panginoon, O Lord God, sa oras na ito. At Lord, yung mga salita mo, Panginoon, O Lord God, ilagay mo sa aming mga puso, Panginoon, O Lord God, at madala namin ito, Panginoon, sa aming kanya-kanya mga tahanan, Panginoon, O Lord God. This is your word, Panginoon. Ito yung salita mo, Panginoon, O Lord God. Lord, itago niyo ako sa inyong likuran, Lord God. Bagpos ikaw ang kanilang maranasan, Panginoon. Ikaw ang kanilang makita, Panginoon, O Lord God, sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kala ko lang mag-iinit. Glory to God. So, balikan natin yung mensahe. Kasi kalugtong yung mensahe ngayon, is kalugtong ito anong mensahe natin nakaraang linggo. Ito yung sa Titus, di ba? Sa Titus chapter, sa verse 1, 5 to 7, di ba ito yung sinabi dito na iniiwan kita sa Kreta upang ayusin mo ang mga bagay na dapat ayusin at upang magtalaga ka na matatandang pinuno ng iglesia sa bawat bayan ayon sa inuutos ko sa iyo. So sabi dito, di ba, sa nakaraang preaching ng Sunday, kung saan tayo dinala ng ating Panginoon. Di ba? Sabi nung nag-preach nakaraan, nung nakaraang Sunday, kaya ka nahan dito, kaya ka nakaupo dyan, kasi dyan ka dinala ng Panginoon. Amen? Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo na may purpose kaya kayo nakaupo dito? Diba? Napakaraming magagandang churches. Napakaraming maayos na churches. Pero bakit pinipili ng puso natin na nahandito tayo? Diba? Ang dami na sa atin nagbabalak na, lipat na lang kaya ako kasi mas maganda doon. Diba? Lipat na lang kaya ako kasi parang mas komportable doon. Tama? Marami sa atin yan nag-iisip niyan, di ba? Na mas maayos doon. Pero bakit pinipili ng puso natin na nandito pa rin tayo? Nag-i-stay pa rin tayo. Just because, sabi nga ng Panginoon, anak, itinalaga kita dyan. Amen? Naniniwala kayo? Na kaya kayo nahandyan, para kayo dito talaga. Wala katrasan. So sabi dito, itinalaga ko kayo para sa church na yan. Amen? So, dumako tayo sa ating mensahe sa araw na ito. So, Efeso, chapter 5, verse 8. So, sabi dito, dati, nasa kadiliman kayo, ngunit kayo'y nasa liwanag na, sapagkat sa Panginoon, namumuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliliwanagan. Uulitin ko, para mas malinaw. Sabi dito, dati nasa kadiliman tayo. Amen? Ngunit, ngayon kayo'y nasa liwanag. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon na. Amen? Glory to God. Diba? Napakarami sa atin, o halos lahat sa atin, na dumating tayo sa parte ng buhay natin na handun tayo sa kadiliman. Kagaya ng panahon ngayon, di ba? Tag-ulan na naman. Amen? Dumating ang tag-init, tag-ulan, tag-araw ulit. So every season, naniniwala kayo na ang buhay natin ay nasa season? Amen? Ang buhay natin ay season. Minsan nasa kahirapan, minsan nasa kadiliman, minsan nasa liwanag, nasa kasiyahan. Pero every season of your life, there always a sun to set. Amen? Diba? Every season of your life, kung nahihirapan ka ngayon, diba, laging may araw na sumisikat. Ano ibig sabihin nun? Mga kapatid, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun na bawat araw na sumisikat sa atin, isang araw na naman ang punong-puno ng pag-asa. Diba? Kahit umulan, bumagyo, umaraw, minsan nga tag-init na tag-tuyok na. Diba? Pero kinabukasan meron pa ring araw na sumisikat. Ibig sabihin, every season of your life na nararanasan mo ngayon, na pinagdadaanan mo ngayon, is may araw na sisikat. May isang pag-asa
pag-asa na ibinigay sa'yo ng Panginoon para sa kinabukasan mo. Diba? Para sa bukas mo. Ibig sabihin, bawat araw na sumisikat, iba-iba ang season na mararanasan mo. Diba? Mamumulat na lang tayo. Nakaraan, tag-init lang. Ayun, tag-ulan na naman. Iba na naman. Ibang na mararanasan na naman natin. So sabi nga na dito, diba, na noon tayo ay nasa kadiliman. Diba? Noon yun. May nag-preach din dito. Nagsabi din dito na huwag na natin balikan yung nakaraan. Sa bawat pagbalik natin sa nakaraan, sa bawat pag-step forward natin sa nakaraan, hindi tayo umaabante. Amen? Naalala niyo ba yun? Nakapag hinarback niyo yung nakaraan, hindi kayo mag-move forward. Amen? Kaya nga sinabi ng Panginoon, dati pa yun mga anak. Bakit mo pa kasi binabalik-balikan? Dati pa nga. Makulit ka. Makulit ka. Sabi niya nga dito, lilinawin ko, sabi niya, dati kayo ay nasa kadiliman. So, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, niligtas niya na tayo. Pero yun nga, lagi sinasabi natin, laging may dahilan ng mga tao kasi nga may free will daw tayo. Amen? Free will, your choices. Your life, your choices, hindi naman. So, hindi ganon. Kaya nga dumating ang Panginoon dito sa lupa na to para bigyan niya tayo ng liwanag. Diba? Sabi niya rito, ngunit ngayon, kayo ay nasa liwanag. Nasa liwanag na ba kayo? nasa liwanag, baka yung iba yung kumukurap-kurap. Yung ilaw, magbayad ng Meralco. Minsan napuputulan tayo, napupunti. Amen? O, sino hindi napupunti? Pero papalitan natin ang bulb, diba? Tama? Kapag napupunti yung ilaw, kahayaan ba natin mapunti na lang? Di ba hindi? Oo, madilim lagi. So, ganun ang buhay ng tao. May mga time na napupunti tayo or napapagod na kung ano man yung nararanasan mo. Pero, papalitan mo. Diba? Papalitan mo, hindi mo hahayaang madilim yung buhay. Hindi mo hahayaang madilim yung tahanan mo, kundi papalitan mo ng bago. Yan ang gusto ng Panginoon dito. So sabi niya rito, sa verse 9, sapagkat ang ibinubunga na pamumuhay ng liwanag ay tawang mabuti, matuwid at totoo. So sinabi dito, na kapag tayo daw ay nasa liwanag na, ito na, sa liwanag na tayo ha. Dati lang, nasa kadiliman. Sa liwanag na tayo, ang buhay daw natin ay dapat, ang pamumuhay daw dapat natin ay pawang mabuti, matuwid, at totoo. Diba parang hindi ka hindi ko paliwala, grabe siya. Pero nasa ano pa kasi tayo, nasa sanlibutan tayo. Amen? Kaya nga, ginagawa ng Panginoon, sinisikap ng Panginoon na dapat magkaroon tayo ng mga fellowship, ng mga Sunday service. Kasi alam ng Panginoon, itadahilan ng mga tao. Nasa sanlibutan. Diba? Nasa makasalanang mundo pa tayo.